pastor. Sapagkat pinagpapastoran din kita, anak. Kaya huwag kang maging matigas ang ulo. Very nice kanta. Salamat po, Ama and Sis. Very nice. Sana pakanta nyo sa playlist ng ating church. Maganda yung kanta. Sakto. Muli, greetings in the name of the Lord. Kasama tayong muli. At samahan tayo ng Panginoon sa umagang ito. I hope nabasa niyo po yung book of Zacarias. Yan po yung second book na may exposure sa Messianic Kingdom next to Isaiah. Siya yung minor prophet na next to Isaiah in the diskarte. Siya po ay propeta na nagbubuo ng Israelita after captivity. Basta what is captivity? Merong ang Babylonia nag-ahari sa kanila for 70 years. Imagine mo yung culture ng Babylon, utak ng Babylon, then as a part of council nila Ezra and Nehemiah, ang goal ni Zacarias ay alisin sa puso nila yung idolatry, yung sinful desire ng Babylonian culture, at yung kanyang goal na yung temple ay talagang preserve ng gusto sa time ni Zacarias as their symbolical expression ng kanilang faith. Kaya lang problema dito, yung mga tao dito ay may sin of indifference. Pastor, ano yung sin of indifference? Nahihirapan si Zacarias dito kasi mulat ng ganito kadami, yung wala silang pakialam sa mga bagay tungkol sa Diyos. Mga kapatid, malaking kasalanan po yun sa book of Zacarias na gusto kong sabihin sa inyo. Pagka ang buhay mo sa mundong ito ay survival lamang, ang buhay mo sa mundong ito ay to achieve the planet Earth only, ang paulit-ulit na mensahe ng Panginoon sa mundong ito ay dito ka na lang lalakad sa mundong ito hanggang sa mamatay ka. Si Zacarias ay dealing with the sin of indifference. Gusto niya ibalik ang people of God sa tunay na paglingkod kay Yahweh. Dito po kasi natin ma-achieve yung ating fulfillment. Dito mo ma-achieve yung happiness. Dito mo ma-achieve yung purpose mo kung bakit ka tinawag ng Diyos bilang isang Israelita. Mga kapatid, itong Zacariah chapter 12 ay nangyayari na ngayon partially. Nakikita niyo po ang nangyayari ngayon sa Gaza, lingid sa inyo, at Israel. Maganda yung prayer mo, Wapo, preparing us to really be involved with them. Alam niyo po, pag pinabayaan mo sa puso mo ang Israel, parang pinabayaan mo ang Diyos sa buhay mo. Kailangan connected ka because the Bible, from Genesis to Revelation, ay halos minimension ng God ito ang Israel. Especially the whole theme of the book of the Old Testament ay puro Israel, Israel. You know that Jerusalem is mentioned 800 times in the Bible. Kaya napakahalaga po na talaga ang puso mo ay updated ka sa Israel. Kung may mga site na kailangan mong to follow Israel site, ipalo nyo hanggat maaga. Huwag na yung kung sino-sino yung pinapalo nyo ngayon ng mga vlogger na walang kwenta, mga content. Follow nyo yung Israel talaga. Even John MacArthur, when you listen to him, hindi naman niya inaalis yun kasi mayroong tinatawag na absolute salvation for the Israel in the future. At nasa book of Zechariah yung hint o revelation o exposure na binabanggit sa atin. Hinihiling ko po sa umagang ito na huwag matutulog. Pumipikit-pikit na po. Hindi ko nababanggitin. Ganyan ako eh. Talagang kung maaari lang, focus kayo mabuti kasi importante itong ating tatalakayin. Medyo may historical na konti. Amen po ba doon? Alam niyo po ang Jerusalem, ito yung tinangisa ni Jesus Christ on John 11:35. Jesus wept. Just imagine Jerusalem, dito siya nadakip. Dito siya pinako. Dito siya nabuhay na muli. Dito siya babalik. Jerusalem na nasa Judea, na nasa Israel, ay parang soul ng tao. Pinag-aagawan ng mga bayan-bayan
at pinag-aagawan ni Satanas, at even God is very concerned at interested sa Jerusalem. Kaya kung makikita nyo po, kung may labanan ngayon, bakit ba ugat? Bakit may mga labanan? Because of Jerusalem. Gusto nilang itong lugar na ito na inialay si Isaac, itong lugar na ito na nagkaroon ng covenant si David, itong lugar na ito na nagkaroon ng renewal ang puso ng mga taga-Israel, ay gustong kunin ng iba't ibang panig ng daigdig. Palestine. Pag sinabing Palestine, dalawang meaning yan. Lugar at yung Palestine people. Marami yan, sakop silang lahat. Parang gano'n. Pero huwag kayong mami-misinterpret. Pero ngayon, talagang lugar siya, Palestino. Sa totoo lang, walang lugar ang mga Israel. Kaya pa pinangako kay Abraham, get outside of Mesopotamia and go to the land I will promise to you. And the book of Joshua claimed that promise. Pero hindi natapos sa kanya 85 years old yung kanyang mga struggle to conquer the land. Sabi nga sa sa Joshua chapter 13, 85 years old ka na, marami ka pang sasakupin. At part ng sasakupin ay ito nga na invasion ng siege ng Israel. People are you listening? Importante ito na pinayagan ng Diyos yung mga naganap na ito sapagkat may promise lang nga sa kanila. Itong malapit sa dagat na ito na 41 kilometers ang laki na ito na Gaza. Ganun po yun ay kinukuha na ng Diyos para ibigay sa Israel. Madugo, merong ano tawag dito, blood thirst ba tawag dito, yung bloodshed. Ganun talaga. Yung mga sakripisyo ay ipagkakalob ng Panginoon. Bibigay sa kanila yun. Pinapakita sa inyo ang isang katotohanan na inihahanda tayo ng Diyos na yung karatig bansa pa lang. If you read Ezekiel chapter 38, yung Ros na lugar, dahil lang sa language, napalitan na ngayon ng yun, Russia yun. Yun yung Gog. Yung Gog, yun yung emperor ng Russia. Baka akala nyo yung Gog lugar. Gog is like an emperor, a president. Today is Putin is the Gog. Pagka yung Gog at Magog ay sinuportahan ng yung Iran, which is totoo naman, kitang-kita nyo yung technology ng mga drone, it belongs to Russia. To make the story short. Hindi kaya ng Gaza ang 3,500 missile na suportahan sa sarili nila. Funded yon ng Iran. At mukhang nakakaawa, Pastor, dinudurog ang mga Palestino. Bakit makakaawa? Yung kanilang mga tunnel ay dalawang klase, pantaong bayan at yung kanilang pangkanlong sa mga terorista. Pagkanlong. Pastor, lahat ng Tagalog mo. Ano ba yung pagkanlong? Yung kinir nila, nag-take care sila sa mga terrorist. Hindi sila pumapalag habang pinapasok sa bayan nila yung missile na ang purpose ay durugin ang Israel. Kung ako ay Israelita, dinudurog ang pamilya ko, sabi ko nga sa inyo, wawasakin ang pamilya ko, kapwa ko, Hudyo, sa palagay nyo, wala pang karapatan ang mga Israelita ipagtanggol ang kanilang sarili ngayon. Kaya yung mga nakikialam na mga humanitarian, bla bla bla, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Itangkita natin kung ano ang naganap sa Biblia, na kung paano durugin ng bata, babae, matanda, ay nagaganap. Kaya kung lagi mong isipin ng Diyos, ay parang full of grace, full of mercy. That is true about God. Pero nasasayahan nyo rin yung wrath ni God na ito. To make the story short, mga kapatid, itong Persia, Assyria, yung Lebanon na ito, na mga nasa northern part, ay inaata-atake na rin sila. Yung mga Hezbollah. Darating ang panahon, lalawak na lalawak. Yung east na binabanggit dito sa Ezekiel 38, someone from the east, sino ba yan? China. Supporting it. Someone from the northern side, the Russia. Southern part, eastern part from the Europe, which the Antichrist will come soon. Yung gerang ito ay preparation para may Antichristong dumating. People listen. Kasi yung gerang ito, hindi natin alam ang mga ganap pa. Pag-pray natin, katulad ng prayer ni Tan,
na sana nga may unity sa panahon natin. Pero kung hindi napapayag ang Diyos, madudurog at madurog. Ang unity nito ang mag-aayos sa Satanas. At after 7 years, makikilala ko sino itong Antikristo ng mga taga-Israel. Then papasok na itong buong kaguluhan na binabanggit ni Zacarias. So much for this. Nagbigay lang ako sa inyo ng background na huwag tayo patumpik-tumpik sa buhay. Akala natin ang buhay ganun-ganun lang. Baka biglang dumating ang Panginoon ngayong araw, hindi ka prepare, wala kang relasyon sa Diyos, walang init sa puso mo, indifferent ka, wala kang pakialam, mahirap po yun. People, are you listening? Panginoon, tulungan niyo kami sa mensahe sa umaga na ito. Sana po makita namin di lang historically, politically, ang Biblia, kundi ito ay full of truths. And the event that will happen someday is already revealed for the remnants. For the true follower of Christ, they will understand this event. Hindi sila magugulo, hindi malilito isip nila. Kaya sino man na naririto na na-appreciate ang mensaheng ito, they are your remnants, they are your people who belongs to you. Kaya tulungan nyo sila na ipanalangin ng bayan, ipanalangin ng Israel, ihanda ang kanilang pamilya, at gawin ang lahat ng inuutos ng Diyos habang kami ay naghihintay sa Panginoon. Nakasindi ang aming mga ilawan at patuloy na lumalaban sa mga huling panahon. We are excited for our God that will come, second coming, and we are in zealousness sa aming puso sa paglilingkod sa Kanya. May fire, may passion, at hindi pabaya sa aming buhay Kristiyano. Tulungan mo kami sa mga last hour ng buhay na ito to really surrender and dedicate our lives to our Lord Jesus Christ. In His name, tapos na po ang aking introduction. Yan. Sabihin natin. Napakaganda po ng Zacarias. As I said, God started it with Abraham in Genesis chapter 12, 1-2. Na si Abraham naman, nilagay niya ang total faith niya kay God. Naniwala siya sa Diyos. Nabibigyan siya ng land. Yung Canaan, ito po yung Israel, ha? Baka malito kayo. Yun yung land of promise. Ito ngayon yung Holy Land. Why they are chosen? Why people are choosing people? Sa next year, didiscuss ko sa inyo ibig sabihin ng election. Handahon-dahon po tayo. Doctrinal po tayo. Malalim po tayo next year. Ngayon, nagpapahapyaw na ako sa inyo, bakit pinipili ng Diyos ang mga taga-Israel? To be an example to other nation. Yan. From slave without a land. Kailangan nilang maging halimbawa sa ibang bansa na mayroong isang bayan na sumasamba sa nag-iisang Diyos. Na hindi nagkukompromiso ng pananampalataya. Na hindi pinagbebenta si Yahweh. Na talaga sumasamba lamang sa iisang Diyos. Pangalawa, bakit mahalaga sa Panginoon ang bayang ito? Sapagkat dito pipiliin ng Diyos yung kanyang pagbaba. Dito namatay si Jesus, dito inilibing si Jesus, dito tumatangi si Jesus, dito naglilingkod si Jesus. At darating ang Panginoon, the coming of the Messiah, ay binabanggit nga ito ni Zacarias sa chapter 1-11. At sa chapter 12 and the remaining chapters, second coming of the Messiah. Binabanggit ito. The millennial kingdom, binabanggit ito. Alam niyo po ba na si Zacarias kung paano patayin? Sa paglilingkod niya sa Diyos. Inialay niya ang kanyang buhay habang siya'y nasa altar at nasa sanktuaryo at nag-aalay ng buhay sa Diyos, ay pinatay siya ng mga kaaway ni Yahweh. Murdered inside the temple. Ganyan ang pagpaslang. Kaya nga si Jesucristo, nung banggitin niya sa Matthew 23 sa mga Hudyo, kung paano niya i-review, you are murderers of the prophets. Sabi niya sa mga Hudyo rin namang naging Pariseo, Saduseo sa panahon niya, na living by the law, living by the heritage, but not living in the promise giver and Christ Himself as the fulfillment of the Messiahship. Itong Zechariah 12 ay propesiya. Di ba? Propesiya ito ng pagsasama-sama ng mga nasyon para atakihin ang Israel. Pero kitang-kita nyo naman habang binabasa sa atin ni Christian, may makagagapi mo pa sa huling panahon sa Israel.
Alala ko yung prayer mo, Ate Adeline, nung unang-una kang sumalta sa church. Salta. Ibig sabihin yung unang prayer na inassign kita. Ang unang mong binanggit na alala ko ay, let's pray for Israel. At yung prayer na iyan, prayer mo tantan, at ang prayer ng mga propeta, gusto ko sabihin sa inyo, na ang Jerusalem ay sabi nga ng Panginoon, ay gagawin kong parang mangkok na puno ng alak, upang ang sino mang maghangad, lumusob dito ay magiging parang lasing na susuray-suray. It means people who will attack Israel will be confused like the times of Gideon 300. 300 lang sila, kaya sila nanalo. Itong libo-libo nilang kaaway ay hindi malaman na kung magkakampi pa sila o magkakasama, nagpatayan sila sa isa't isa. Kinumpuse sila ng Diyos. Hindi natin alam sa huling panahon kung ikukumpuse ng Diyos itong mga Russia na ito, mga Iranian na ito, baka mapagkamalan ng Iranian na kalaban nila ay Russia dahil iba kulay, at makikisaw-saw ang China rito, magkakaroon ng confusion. Kaya sabi rito, mangkok na puno ng alak upang ang sino mang maghangad lumusog dito ay maging parang lasing na susuray-suray. Ang pagkubkob sa Jerusalem ay pagkubkob na rin ng buong Huda. Sa araw na iyon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem. As I said, pinag-aagawan nila. Ngunit gagawin ko itong tulad ng isang malaking bato na mahirap galawin. Ibig sabihin kasi nung araw, yung weights nung araw gawa sa bato na pag binuhat mo ito na hindi ka talaga preparado, you will hurt yourself. At ito sinasabi ng Diyos, those who curse Israel will be cursed. Yung pangako niya kay Abraham. And those who bless Israel will be blessed. Amen po ba doon? Hindi ho yun inaatras ng Panginoon. Kaya siguro ngayon, maunlad pa rin ang Amerika because they love Israel. Kahit na maraming immorality sa kanila. Part po yun. Ang ating bansa, hindi naman durog na durog. Umuunlad pa rin kahit papano. Because kahit papano, we love them, we pray for them, we wish them well. Kaya ang Diyos na hindi niya makakalimutan yun. The theology of election, the typology of God, which is types, means similarity, ay inaalaw ng Diyos sa Biblia yan for us to remember His topic about election. When we talk about Ephesians chapter 1 in the future, regarding the elected, it was already solved by our God by presenting to us yung tinatawag na illustration na He will choose the land of Israel. Wala tayong magagawa sa panahon natin ngayon, kundi tanggapin ito. In a while later sa aking mensahe, babangkitin ko sa inyo, ako kasi may $1 million question. Sabi ko sa puso ko, maraming Israelita ngayon, Muslim. Marami sa panahon namin ngayon, hindi nila tinatanggap si Kristo. Tama po ba? Maraming mga Israelita ngayon ay binabaliwala si Christ. Pinsan lamang daw nila. Ngayon, para ako may selos sa Diyos, ang tanong ko matagal na nasa heart ko yun, bakit sila pinipili? Ganito naman ang trato nila sa iyo. God rebuked me by reading the book of Zacarias. Na talagang may elected ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig dito ay unconditional. At in a while, I will discuss it sa inyo para maintindihan nyo. Meron akong parang closed door sa kanila na hinihingi ko ng tawad sa Diyos na kami lamang mga Gentile na ngayon na nagmamahal kay Kristo. Then the Lord rebuked me at tinuro niya sa akin how He chose Israel and how He chose us. Yung panahon natin ngayon. I-explain ko sa inyo na maintindihan nyo na gusto mamaya. Tuloy natin ang ating pag-aaral. Kasama ko pa ba kayo? Importante ito mga minamahal. Ngayon, as I said sa inyo, itong bansang ito ay papakita ng Diyos ang kanyang victory sa bansang ito. Papakita rin ng Diyos ang gospel restoration na nireject ng Israel ng napakahabang panahon hanggang sa panahon natin ngayon. Yan po yan. At makikita natin dito yung cleansing ng Panginoon, yung kanyang messianic kingdom, at yung pag-celebrate natin, inilalarawan na sa atin ni Zacarias. Napakahalaga yung nabasa ninyo, dito po sa book of Zacarias, mahigit 16 times binanggit yung in the day of the Lord, or the day of the Lord. At sa binasa sa atin kanina ni Chan, makikita niyo meron na in the day of the Lord, yung nando sa mga unang bersikula. Ito yung nga panahon na ang Diyos ay magre-reign. Our God reigns, katulad ng kanta natin kanina. Ito na yung judgment day. Ito na yung time allotment ni God na tapos na siya sa pagpapasensya sa lahat.
May time po ng absolute na tinatawag sa pagbibigay ng chance sa tao. At ito na po yung day of the Lord. Sa umagang ito, may tatlong bagay akong share sa inyo. Una, yung final attack. Ang sinulat ko na po yan. Yan. Pangalawa, yung protection ni Christ. At yung pangatlo, yung pagtangis o the morning time. Morning time. Ulitin ko po ulit. Ito yung senior ko sa inyo na sinulat ko. Yung una, the final attack sa book ng ano. Then, binanggit ko yung the protection of Yahweh for His people. And thirdly, the mourning of His people. Ibig sabihin yung pagtangis ng kanyang mga tao. Tuloy-tuloy ko na ang ating pag-aaral. Una, yung final attack, minention ko na sa inyo, overview ng ating introduction. Ito na po yung invasion of the land. Kitang-kita natin sa ilustrasyon ngayon, naghahanda ang aking puso, baka ito na yun. Mahirap kasing ilagay sa puso mo, matagal pa. Kasi si Peter nagsabi, may mga unbelieving heart ang mga tao, ilalagay nila sa kanilang mga puso, matagal pa yan, hindi pa yung magaganap, pastor. Wag daw ganun ang ating heart. Ang ating heart ay magkaroon tayo ng tinatawag na preparation dito na. So, katulad na sinasabi ni Peter. Anytime, baby, ito na yon. Baka mag-escalate. Baka mapikon si Putin. Baka yung doomsday weapon ng Israel ay ilabas na. Hindi pa nilalabas eh. Puro mga phosphorus weapon pa lang nilalabas. Yung mahirap huminga. Hindi pa nila nilalabas ito. Pero pag nakialam na siguro ang kalahating bansa, ano ba sunod sa World War II? Mga kapatid, ano ba sunod sa World War II? Baka yung World War III, it is between heaven and earth na to. This world, this planet is preparing for a war. But you believers, we are preparing for a celebration. Ito sinasabi ni Zacarias na dapat maintindihan mo sa chapter 13. Pero dahil buhay ka pa, nasa planetang Earth ka pa, si Kuya Kaloy pa lang yung nawawala parang dito sa church, gusto ko sabihin sa inyo, we are in the struggle, we are in the battlefield, we are in the condition to prepare. Hindi pwedeng patumpik ang Kristiyano, hindi pwedeng ayaw mo nang mag-ano sa Panginoon, mag-zelo sa Panginoon. Nagkakaroon ng Diyos dito ng sabi dito may burden ng God. Though ito ay figure of speech, ibig kasi dito sabihin may judgment day. Pag binasa niyo yung Zacarias 12, ibig sabihin ibibigay ng Diyos dito sa final battle, final attack, sa nation of the world, yung kanyang judgment, as well din sa Israel. Darating ang panahon dito na mga percentage ng Israel malalagas. Parang COVID, percentage ng maraming Indiano, Chinese, even Filipino, kasama ni tatay ko na mamatay. Naintindihan niyo po yun? Hindi ko magpinili ng Diyos Israel, 100% walang mamamatay sa kanila. Merong ano tawag dito, dami, ano tawag sa war, may mga collaterals yan. Ang collateral damage ay nakaprepare sila Netanyahu ngayon, surrender all our people, wala kayong fuel, wala kayong food, wala kayong gamot, total blackout ang bibigay namin sa inyo. Marirestore lang ang bagyayo pag sinurrender ng lahat. Hindi pa sinesurrender ng Hamas yun hanggang ngayon. Mga ilan-ilan pa lang. People, makinig kayo sa balita. Tingnan nyo ang mga nagaganap sa mundo habang busy-busy ka rito sa physical na mundong ito. Ito ay nagaganap ngayon na may mga final attack sa kitang-kita natin. Kaya nga kung nagbubuli-buli, paano na kung sa Pilipinas naganap yun? Halimbawa, ang senaryo natin ay China. Di ba China, Taiwan, Japan naman, Asian fight naman tayo. Tapos na-trap ka sa ganun, galit na galit yung kalaban mo na, wala naman tayong bunker, wala tayong ano, saan tayo magtatago? Ang gobyerno natin, di tayo pinag-prepare ng ganun. Sa Israel, pag tumunog ang siren within 1 minute, kailangan nandun ka. Kaya konti ang kanilang collateral sa tayo, ilan kayo mamatay sa atin? 6 minutes lang pag lumipad simula sa China yung mga missiles nila, Metro Manila. Tapos ang buhay mo, wala lang. Yun ang sinasabi ko.
Wala ka sa Panginoon, ang buhay mo ay nasa temporal world na ito, busy-busy ka rito. Parang nakalimutan mo that the end times will come. Parang iniisip mo hindi ka mamamatay. Parang akala mo ang buhay dito sa mundo ay forever. Yun. Kaya sinasabi ni Zacarias, prepare. Napakahalaga nito yung mga activity na ito ng yung ruler ng mga Gog, ng mga emperor, si Satan himself sa huling araw. Then God will orchestrate everything, yung action and activity dito. Action and activity, pinayagan ng Diyos ito. Kaya pag binasa nyo dito, I will strike them. Ang Diyos ang nagsabi nito. Una ko na lang sabihin sa inyo, plano ng Diyos ito, simula sa pasimula pa, pag nagbabasa kayo ng Biblia, magaganap at magaganap ito. Napakahirap ipag-pray na huwag po magaganap ito. Hindi po pwede, mapupulfill yun. We will see talaga yung explosion na mabibigat. Another Holocaust makikita natin, masasaksihan natin. Imagine mo isang kababaihan sa isang kwarto, pasabugan ng granada. At nangyari ito 6 days ago, 7 days ago. Yung mga bata ay barilin sa harapan ng kanilang mga magulang. Yung mga sundalo ay pugutan ng mga ulo. Haltaking sa buhok yung mga kababaihan, isakay sa motor, at hindi na makakauwi. Nangyari po yun at hindi po yung biro-biro. Satan is a reality also. This world is a battlefield. Wala pa tayo sa heaven, which is the celebration. Kaya dapat talaga tayo ay mayroong tinatawag na well-prepared. Ephesians chapter 6, wearing the helmet of our salvation, the sword of the truth, diba? The shield of, ano ba to? Yung sapatos ng Ebanghelyo. Kesa nasa pansitan lang tayo at hindi mangyayari sa amin. Saan na yan? Nakakalungkot po yun. Kaya inihahanda kayo ng Diyos sa umaga na ito. Wala tayo sa isang prosperity church na magkikwentuhan tayo na paano tayo maging mayaman. Nandito tayo sa battlefield, kinigwentuhan kayo ng Diyos paano mag-prepare. Kaya kailangan ninyo ng ganitong mga salita. So in order to be prepared sa mga final attack, the word of the Lord, as a prophecy, kailangan daw mag-rely tayo dito. Rely on the word of God. Napakasarap po magbasa ng salita ng Diyos. Marirevive po kayo, maniwala po kayo. Kung napabayaan na nyo ng readings, sabi ko kay Ganes, gusto ko yan, yung app na nilagay mo kahit luma na yan. Kung tamad ka magbasa sa akin dahil lumalabo mata mo, ibabala mo lang sa ano ba yung mga YouTube, ano ba yung mga ano natin ngayon, mga speaker na nabibili. Marvin, ano ba yan? Yan pwede mong i-Bluetooth yan, yung mga speaker na. Ano ba mga tatak na yan? Mga JNB ba yan? Bosch ba yan? O then minsan, ilagay mo sa bahay, nag-i-scripture reading. Habang nagluluto yung kasama mo sa bahay, habang gumagawa ng assignment, ng mga anak ko, may minsan scripture reading. Amen ba doon? Kesa yung mga kanta ng Blackpink, oh my God. Yung mga negro, yan yung mga alam natin eh. Minsan gano'n gawin natin yun. Kasi kanina, sabi ko kagad, pwede naman pala yan nang hindi ka nagre-reklamo pag nagbabasa sa akin. Kasi lagi ko inuutusan niya, magbasa ka nga. Ginagawa ko siyang reader. Siguro minsan napikot-pipikot na, basahin mo, buksan mo yung ganito, gusto ko marinig. Sabi ko, Lord, nagkakasala ba ako dito? Matamis kasing mapakinggan yun. Dumating na tayo sa ganon. Kumuha na kayo ng notebook, Word of God will prepare you. Amen ba Lord? The declaration of the Lord that speaks specifically about the event will prepare you. Ikaw yung Kristiyano na alam mo na yung outcome ng battle. Yung hindi nakakaalam nito, ignorante sa salita ng Diyos, hindi nagbabasa. Hindi nag-aaral. 2 Timothy 3:15, napakatamad para mag-aral ng salita ng Diyos araw-araw. Hindi nagsusuko ng, hindi kayo nag-notes. Ano ba ginagawa? Naku, si Pastor nangangaral. Ano ginagawa niyo maghapon? Ano ginagawa? Pastor, hindi pa ako mag-prepare. Mahalaga sa akin yung listahan ng ganito. Hindi yan. Paano na kung biglang yung ilawan
dumating yung yung lalaki ikakasal, at itinuturing kang babaeng hindi nagagayak, wala kang oil, basta yung lamp. Sinasabi na ng Diyos to eh. That the thief will come na hindi mo nalalaman sa isang oras ng buhay mo. Kaya dapat tayo mag-prepare sa word of the Lord, yung declaration ni God sa ating buhay. Basta anong mensahe mo sa umagang ito? Mag-aaral ka, magpayaman ka sa salita ng Diyos. Nire-review ka ng Diyos ngayon, marami kang kaabalahanan na hindi mo siguro nare-research na ang salita ng Diyos. Anong expertise mo na nare-research ngayon? Marami kang oras doon. Tama po ba ako? Pwede kang, ito na naman si Pastor, pwede kang makatapos ng Season 1, Season 2, Season 3. Wala akong problema, panoorin mo ang lahat ng gusto mo. Pero sana naman ganun din sa Bible, meron kang procedure. Ngayong practical ako ngayon. Ngayong week, kailangan matapos ko sa Carias. Sa susunod na week, kailangan ko matapos ko sa Panaya. Correct? Hoy, usap ko kayo. May goal ka na bang ganon? Oo, okay na, oo. Talagang ini-scrutinize ko, yung laman ng puso nyo. Baka kasi, ano kaya ginagawa mo maghapon? Pagising sa umaga, magbuhugas ng kaldero. Magluluto, pupunta sa palengke. Yung may mga utang, pupuntahan ko, singilin ko. Magtatrabaho ko, kailangan ko magluto ng 5:30, pupunta kasi ako sa work. Bago mag 7:30, kailangan nasa office ako. Pag uwi ko, pagod na pagod ako, tataas ko pa ako, matutulog ako. Manunod ng konting Netflix. Paano na ang buhay kung dumating na ang mga ganitong bagay. Ito yung sinasabi ni Zacarias na huwag kang maging indifferent sa Diyos. Talagang ibigay mo sa Diyos ang total submission and surrendering to really live passionately for God. God has fulfilled His promise. Bulay-bulayin mo yun. Yung sinabi niya kay Abraham ay tutuparin niya hanggang sa panahon ni Netanyahu. Hindi mo yun dapat pagdudahan. Nagsimula sila ng 3,500 na lalaki. They started the war but they cannot finish it. At sabi ng mga taga-Israel, we will finish it. Akatakot yung mga pahayag ni Netanyahu na yun. Sabi nga ni Duterte na ating presidente, he is a classic warrior. Sabi niya kay Netanyahu. Walang kinakatakot. Ganun ang puso niya. Alam niyo po ba, pag nagbubulay-bulay ka ng salita ng Diyos, sabi nga rito, sa last days na ito, yung pinakamahinang Israelita ay bibigyan niya ng espiritu ni David. Read Zacarias chapter 12. Not by might nor by power. Sino nagsabi niya? Bukod sa Zacarias. But by the power of the Holy Spirit. Pag nasa iyo ang Diyos, sino kalaban mo? Sino ang magwawasak sa iyo? Kadigmaan natin. If God is with us, who can be against us? Sagot! Sino makakalaban sa atin? Sino makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Kaya hindi mo dapat maliitin ang iyong pananampalataya. Hindi mo dapat isinasantabi ang iyong pananampalataya. Nire-review ka ng Diyos ngayon. Yung pinakamahinang Israelita, sabi rito ng Diyos, nangako siya na ang espiritu ni David ay isa sa iyo. Gaano katapang si David? Pumapatay ng leon. Pumapatay ng laksalaksang mga tao. Dahil sa Diyos na nagmamahal at nangangako sa isang pinili niya. Tapos ngayon, lalampa-lampa puso mo. Ang dami mong question sa Panginoon. Sa Kanya ka mag-report. Sa Kanya ka magsulit. Sa Kanya ka magtanong. Tanungin mo siya, Panginoon, totoo po bang lahat ng ito? God has fulfilled every promises na binitawan niya. Matigas lang ang ulo mo para hindi pakinggan yun. Dahil tinitingnan natin sa mundong ito ang ating mga kaaway, kalaban na sa tingin mo ay magpapabagsak sa iyo. So much for this. Sabi nga nito, katulad sila ng fire pot, yung mga stick, gagawin ko para mga stick tong mga kaaway na ito. Sisindihan ko to para sa inyo. Ang Judah ay magsusurvive, specifically minention ng Zacarias sapagkat dito ang Panginoon, clan ng Panginoon ito. He is the Lion of Judah.
Plan ito ng Panginoon eh. Dapat minamaster mo rin pag-aaral ng Judah. Na kahit gaano katigas ang ulo niyan. Dahil sa panahon ni Isaiah, matigas ang ulo niyan. Panahon ni Amos, matigas ang ulo niyan. But still, God preserved them because God loves them. At hindi tatalikuran ng Diyos ang pag-ibig na ito sa kanila. Verse 8, God will defend Jerusalem like in the time of David. Israelite will be the killer of Goliath, killer of Russian, killer of Iran, killer of big country. Napakaliit lamang na bansang ito. Imaginin mo, napakamakapangyarihan dahil kasama nila ang Diyos. Tapos ikaw ngayon dinugtong sa kanila dahil kay Kristo. Nanampalataya ka kay Kristo, kasama ka doon. Tapos tinitingnan mo buhay mo na ganun kaliit. Mahiya ka sa iyong pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Ma-review ka dito. Pagsisihan mo ito. Gaano ba kaliit ang tingin mo sa iyong Panginoon? Pastor, nagagalit ka na ba? Medyo. Dahil ang mga tao ay pinababayaan nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila na mahal sila. Hindi sila tatalikuran ng Panginoon at ang pangako ng Diyos ay para sa kanila lahat. God is sealing the final victory in our future. This battle on this planet soon will be over and time for celebration. Pero dito sa laban ng ito, huwag natin hayaan yung ilan lang. Kasama tayo lumalaban. We will win this battle of Satan, the world, the flesh, the new order, the new culture, the new system, the increase of sinning, the fall away of many, the coldness of the heart, the war, the sickness. Lalabanan natin ang lahat ng yan. Dahil nasa atin ang ating tagapagligtas. Ganun dapat pag-isip ang isang mananampalataya. Hindi yung duduwag-duwag, hindi yung hihina-hina, hindi yung lalata-lata. Para saan pa kung tawagin tayo ng Panginoon, the soldier of Christ, according to the Timothy book. So Israel deliverance is here in the fight of God. And the enemy will be disrupted and the Messiah will arrive. Imaginin mo, bumababa na ang Diyos nating mga Kristiyano. Tapos na po ako doon sa 2 point na binanggit ko sa inyo. He will remember us. Ito yung protection. God will strike them. God will smite them. God will make them blind. Sabi dito. Magkakaroon ng malfunction katulad ng Egyptian na humahabol sa kanila ang mga kareta nila at babaon sa mga putik ang kanilang mga karwahe. Sabi ng Panginoon, I will watch over them. I will keep my eyes to my people. That's my love, that's my protection, that's my covenant, that's my keeping in the midst of a massive war. In the midst of darkness, yun ang sinasabi ng Panginoon. Then the Lord will be remembered by all people of the land. That's why Zachariah's name, Yahweh, will be remembered. People are you listening? That's the name of Zachariah. That is the summation, that is the summary of the whole book. That Yahweh remembers. He will be the God who will never forget His covenant. Amen ba ron? Ito na, matatapos na si Pastor. Kahit may blood bath sa panahong ito, they will turn to God and remember God. They will turn, babalik sila sa Panginoon sa kanyang mga pangako. Magkakaroon ngayon ng realization ng Israel. Magkakaroon na ngayon ng Israel na tinatawag na pagkakagising sa kanilang pagkakatulog. Ito na po ang mangyayari. Habang dumarating ang Messiah na binabanggit sa chapter 14 verse 4, and verse 9, doon, future of the world, magkakaroon na ng morning time. Ang sabi nga ni Apostle Paul, pag bumaba na raw ang Panginoon, ano sasabihin ng mga tao? Ang lahat ng tao ay luhod, magsasabing siya ay Diyos.
This mourning time of Israel is the time of their repentance. Listen carefully bakit sila nag-repent. Maraming panahon nagre-repent tayo dahil nagkasala tayo. Maraming panahon lumalapit tayo sa Diyos, humihingi tayo ng tawad dahil naghimagsik tayo sa Diyos. Iba po yung scenario dito, people listen carefully. They cried so loud, not corporately lang, not national, but individual husband and wife, children, clan of Levi, clan of Nathan, na binabanggit, umiiyak ang bawat isa sa kanila dahil yung rejection nila kay Christ ay kahit ni-reject nila sa Christ sa Israel, ay hindi sila tinalikuran ni Kristo para mahalin sila. That's why the massive salvation will come to Israel in the future. Yun yung time na nasa gitna ng kadiliman at giyera, na dinedepensahan sila ng Diyos, minamahal sila ng Diyos, at kitang-kita nilang nagwawagi sila, they cried aloud because nakita nila ang Diyos, hindi sila tinalikuran kahit rebelde sila. Ito yung sinasabi ni Apostolo Pablo, while we are yet sinner, Christ died for us. Ito yung parang kay Hosea, kahit ilang beses mo akong talikuran, Gomer, kahit maghanap ka ng idolatry, Gomer, na napakaraming beses, I will never turn my back to you because I love you. Ganun pala magmahal ng Diyos. At habang inililigtas niya ang kanyang mga tao, hiyang-hiya ang mga tao. Dahil mahal na mahal pala kami ng Diyos. Nakita mo yun, yung hiyang-hiya ka dahil mahal na mahal ka ng Diyos. At dahil sa pagmamahal nito, na unworthy ang pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng tinatawag na ganitong tinatawag na salvation and love from God. At nararanasan mo ang pag-ibig na ito ng Diyos na niyayakap ka, mahihiya ka at iiyak ka. Ganyan magmahal ang Diyos sa kanyang mga anak. Amen ba doon? Hindi dapat baliwalain ang pananampalatayang yan. Hindi dapat talikuran ang pananampalatayang yan. Hanggang dulo ng ating buhay sapagkat ang Diyos, He remembers. Kahit anong pagkukulang mo, kahit anong kahinaan mo, kahit katulad na Israel na ilang beses mong ni-reject si Jesus, hanggang sa panahon ngayon, still God will fulfill His promises to them, and the massive salvation will come to them in the midst of tremendous chaos and darkness. Like us, na nalulunod sa kasalanan, Christ died for us and He delivered us. And the next will be in the chapter 13, sa susunod na mga devotion natin ito pag-aaral. Amen po ba doon? Ngayon, nagkaroon ako ng kapayapaan sa aking milyonarya na question. Ito mga Israelita ito, hindi ka naman mahal nito hanggang ngayon. Muslim ang iba dito. Orthodox ang iba dito. Pero ito palang ino-orchestrate ng Diyos na mga final events sa kanilang buhay ay magre-repent at magbabalik loob sila sa Diyos. Kayo mga anak, do you want to learn in a hard way pa ng mga lessons pa para bumalik ka sa Diyos? Kung maaari sana ngayon pa lang sa mensahe sa pulpitong ito, natututo ka na. Huwag mong pangatiwalanin ang lahat ng kahinaan mo. Ang Diyos na ang nagsabi, ang pinakamahina ay bibigyan ng spirito ni David. Nire-review ka ng Panginoon. Pagsisihan mo ang kakulangan mo ng pananampalataya sa ating Diyos. Amen po ba doon? Tayo po ay manalangin. I hope may natutuhan tayo sa umaga nito. Our dear